Yan. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa umagang ito, tayo po ba ay handa ng makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po natin sa pangalawang Korinto, chapter 1, verses 3 po to 7 po. At sabi po rito, ang pamagat po dito, ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati, sa gitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinanas namin sa pakipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may inaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapigatiang minaranas ninyo, tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kahati kayo sa aming kaaliwan kung paanong kayo kahati namin sa pagtitiis. Tayo po'y manalangin. Holy Father, salamat po muli sa umagang ito, aming Ama, na muli narito po ang iyong mga anak na nagkakatipon sa iyong bahay-sambahan upang sumamba sa iyo, magpasalamat, manalangin at makinig at mag-aral ng iyong mga banal salita upang ang aming mga spiritual, Panginoon, ay makakain po ng pagkain spiritual at kami ay lalakas, Panginoon, at patuloy naming ma-overcome anuman yung mga pagtitiis at kapighatian na aming maranasan sa mundong ito, bahagi ng aming pakikipag-isa sa iyo. Kaya biyaan niyo po kami, Panginoon, ang iyong mga salita na aming marinig sa umagang ito, ito'y matanim sa aming mga puso't isipan at ito'y mamunga ng masagana ugad upang, Panginoon, maging kalugod-lugod po, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo. At tugunan namin ng tama, O Diyos, ang lahat ng mga paghubog, pagdalisay na ginagawa mo sa amin. Kaya kami nakakaranas ng mga kapighatian at pagtitiis, Panginoon, sapagkat ito'y bahagi ng pagdalisay mo sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, salamat sa iyo. I-guide mo kami. Ikaw po ang aming dakilang guro sa oras na ito at ibaba mo ko, Panginoon, sa dapat kong kalagyan upang ikaw lamang ang mahayag, maitaas, maparangalan at madakila sa aking buhay. At salamat po, aming inangkin, O Diyos, ang tagumpay ng iyong mga salita sa umagang ito na aming tatanggapin, Panginoon, na maging kalusog at kalakasan ng aming spiritual. In Jesus' mighty name, Amen. So dito po si Pablo ay sumulat po siya sa mga taga-Korinto, na kung saan pinapaunawa po niya na yung ginagawa natin na pagkikipag-isa kay Kristo ay may kalakip na kapighatian at pagtitiis. So, ipinapakita po niya rito na kailangan pong tanggapin natin ang mga bagay na ito at tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Dahil ang pagtitiis na ito, hindi lamang ito bahagi ng paghubog, pagbasag at pagdalisay na ginagawa sa atin, bahagi nga po ng pakikipag-isa din natin doon sa pagtitiis na naranasan ng Panginoon na siya narito sa lupa. Kundi ang pagtitiis na ito, kapighatian na ating naranasan, pag ito ay ating napagtagumpayan, ito po ay maging isang pagpapala sa mga tao na dumadanas din po sila ng mga pagsubok sa buhay. So hindi po dapat tayo magreklamo kung tayo po ay dumadanas ng mga pagsubok, pagtitiis. Nariyan nga po ang mga karamdaman, kahirapan sa buhay. At tayo nga po ay napipighati kung tayo nga po ay dumadanas ng mga pagsubok sa buhay. So ang kailangan tayo ay magtiwala sa Panginoon at patuloy natin siyang purihin sapagkat ang Diyos nga po ang pinagmumulan lahat ng kaaliwan. Ang kaaliwan na ibibigay ng mundong ito ay panandalian lamang. Di ba ga? Yung iba pag nalulungkot sila, nakaranas sila ng mga problema sa buhay, sila ay napipighati, naghahanap sila ng mga tao na pwedeng tumulong sa kanila para yung kapighatian na kanilang naranasan o kalungkutan ay kumbaga medyo maibsan. Pero ang naibibigay nga po ng kaaliwan ng mundong ito ay panandalian lamang. Di ba? Yung iba ang gagawin, mag-aakit, mag-inom. Pag nalalasing, lalo na naging problema kasi yung panggastos para sa pamilya nagastos na at sumama pa ang pakiramdam, sumakit ang ulo dahil sa pagkalasing. Ano nang tawag doon? Dahil sa hangover na kanilang naranasan after na sila ay malasing. So hindi po nawala yung problema, mas lalo pa pong nararagdagan. Kaya
Sinabi nga po ni Pablo na ano man yung ating naranasan, sabi rito, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan lahat ng kaaliwan. So sa Diyos lamang po matatagpuan o masusupungan ang tunay na kaaliwan kung tayo ay may mga problema at pagsubok. Amen? Hindi po ito sa tao, hindi natin ito sa tao nakukuha, hindi natin ito sa tao masusumpungan, kundi ito'y masusumpungan po natin sa pagitan ng salita ng Panginoon at sa kanyang presensya o sa pakikinig ng kanyang banal na salita. Kaya sabi nga po rito, ang ginawa ko nga po pamagat dito ay inaalitan ng Diyos sa ating mga kapighatian upang tayo ay maging tagapag-aliw din sa iba. So ibig sabihin nun, yung mga pagsubok na ating naranasan, yan ay ipinapahintulot ng Panginoon upang yung mga tao na dumanas din po ng mga pagsubok sa buhay o kapighatian, yun po ay kumbaga sila'y ating matulungan. Yung naranasan natin kung paano natin yun napagtagumpayan, yun yung gagamitin natin upang yung mga tao na nakakaranas ng ganung bagay, sila rin po ay ating matutulungan. So hindi kalooban ng Panginoon na pag merong mga kapatid tayo na napipighati o sila ay dumadanas ng problema, pagsubok sa buhay, ay sila'y ating pinagtatawanan, tayo pa ay tuwang-tuwa, lalo na pagkaaway natin. Amen? Hindi po yun nakalulugod sa Panginoon. Kaya nga po, sabi niya sa ibang talata ng Biblia, na hindi siya nalulugod kung tayo ay nagagalak, na ang mga tao ay napaparusahan, lalo yung mga tao na gumagawa sa atin ng masama. Kasi nga po, utos sa atin ng Panginoon na gawa natin ang kabutihan ng taong gumagawa sa atin ng masama, ibigin natin ang ating kaaway. So, ang kailangan po, pag may mga tao na karanas ng ganon, yung mga naranasan mo noon na napagtagumpayan mo, yun po yung, kumbaga yun yung ituro mo sa kanila upang ma-overcome din nila yung kanilang naranasang pagtitiis. Tutulungan po natin sila, palalakasin po natin sila. Kaya nga po ang ibig sabihin ng salitang kaaliwan ay alalayan, aliwin, palakasin at tulungan ang mga tao na dumadanas ng pagsubok sa buhay. So hindi po natin sila ida-down. Hindi po natin sila pagtatawanan, kundi sila'y ating tutulungan. Amen po ba? Sapagkat yun ay pinapahintulutan ng Diyos ang mga kapighatian na naranasan natin sa buhay. Dahil siyan sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoon ay nakaranas ng pagsubok, mga pagtitiis, kapighatian. So, kailangan din nating makiisa doon sa mga bagay na iyon. Kaya nga pong sabi rito, na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. So, sa Diyos lang natin masusumpungan. Kung tayo may problema, tayo nababalisa, tayo natatakot, tayo nahihirapan, sa Diyos tayo lumapit. Ang gagawin natin, tayo manalangin, tayo magbasa ng salita ng Panginoon, at tayo ay mag-worship sa Kanya, at pag naranasan natin yung Kanyang presensya, doon natin maranasan yung kaaliwan na galing sa Panginoon. Ang Kanyang Holy Spirit, umaaliw din po sa atin, lalo sa panahon natin ngayon, na tayo po ay nasa Holy Spirit, na ang gawain din po ng Holy Spirit, ang mga mananampalataya na napipighati o dumadanas ng pagsubok ay Kanyang inaaliw. Baga po, mangungusap sa iyo ang Holy Spirit na kaya mo yan. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon, mau-overcome mo rin ang mga iyan. Amen? Kaya, tandaan po natin na kung tayo nalulungkot, sa Diyos po tayo lumapit. Hindi yung ibig sabihin ng iba na pag tayo kinakapos sa Bombay, kumakapit, mali po yun. Sa Diyos po tayo lalapit, sa Diyos tayo kakapit. Panghawakan natin ang Kanyang mga banal na salita at ang Kanyang mga pangako. So sabi po rito, sa awit 119, verse 50, sapagkat ang Diyos nga po ang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan at ito po ay naranasan ng mga tao na dumadanas na ng kapighatian upang maging tapat sila at maging tagapag-aliw po sila sa iba. Sabi rito, ito'y aking kaaliwan sa aking kapighatian sapagkat binuhay ako ng iyong salita. So ano daw po ang sinasabi rito? Ang Diyos, ang ating kaaliwan sa oras na tayo ay napipighati. At ano yung bumubuhay sa atin, nagbibigay sa atin ng kalakasan, yung Kanyang banal na salita. So saan tayo pupunta pag tayo ay napipighati?
sa kanyang mga banal na salita. Magbabasa po tayo ng banal na salita at doon po nangungusap ang Panginoon. Doon niya tayo inaaliw ng Panginoon. Kaya nga po sabi niya sa ibang talata ng Biblia na sa oras na tayo ay dumadanas ng pagsubok, para niya tayong dinala sa isang disyerto. At habang tayo nasa disyerto, ilang sa ating buhay, doon tayo sinusuyo ng Panginoon. Amen? So doon siya nangungusap sa atin, doon niya ginagay niya tayo sa kabila ng mga kapigatian na ating naranasan upang tayo maging pagpapala rin sa iba. Naroon po na tinutulungan tayo ng Panginoon para ito, i-guide niya tayo kung paano natin harapin ito ng tama na siya yung mapaparangalan sa ating mga buhay. So hindi dapat tayo nagtatampo, hindi po dapat tayo nagagalit. Amen po. Sapagat doon tayo sa panghawakan lang po natin ang salita ng Panginoon. Okay, ang sabi rin po rito sa verse 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati. So bakit tayo dumadanas ng kapighatian? Bagamat tayo ay nakay Kristo na, bagamat tayo ay naglilikod sa Panginoon upang, anong sabi rito? Upang makatulong naman tayo sa mga namimighati. Kasi anong ituturo natin sa iba? Paano natin sila palalakasin kung hindi muna tayo ang dumadas ng mga kapigatian sa buhay? Anong example na pwede nating ibigay sa kanila para yun ay kanila rin pong mapagtagumpayan? Kaya nga po, yung mga nangyayari sa buhay natin, kung minsan magtataka ka, Lord, bakit mo pa ako pinanganak sa mundong ito? Na ito, puro kasawian na lang, puro hirap na lang sa buhay, pagtitiis, kapigatian ang aking naranasan. Baga minsan pinanganak ka, hirap na kayo, maaway ang pamilya mo hanggang sa nagkahiwalay ang pamilya mo, lumaki ka na broken family, tapos dumating yung time na nag-asawa ka, hindi rin naging mabuti ang kalagayan ng iyong pag-aasawa. Kung minsan, magtatanong ka, magtatampo ka sa Panginoon, pero pag naunawaan natin ang salita ng Diyos, at napakinggan natin ito at ito'y ating hinanamnam ng mabuti. Doon po pinapahayag ng Panginoon, ipinapaunawa niya sa atin ng pakunti-kunti na kaya mo yan naranasan sapagkat gagamitin kita doon sa mga tao na dumadanas din ng mga problema na yung dinadaan upang sila ay magtagumpay din. Amen po? Kasi kung hindi mo yun naranasan, hindi po tayo maging epektibo sa iba na ating tinutulungan na mga tao na nagdadanas din po ng mga hirap sa buhay o pagtitiis sa buhay. Kaya tayo pinaparanas doon ng Panginoon para pag sa oras na tayo ay dadalhin na doon sa mga taong iyon, ay tayo po ay maging pagpapala sa kanila. Amen po ba tayo doon? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya nga po sabi niya, magalak kayo kung kayo may dumaranas ng sapin na pagsubok. Biro mong sapin na pagsubok. Mahirap po yung patong-patong na pagsubok. Ang sabi ng Lord, magalak ka kung kayo dumadanas ng sapin na pagsubok. Bakit? Sapagkat pagkatapos nating malampasan ng mga iyon, ibang katatagan po, ibang kalakasan ang ating matatanggap na mula sa Panginoon. At dahil doon, maging kalakasan din po tayo sa iba na dumadanas din po ng mga problema sa buhay. At sabi po rito, nakatulong naman tayo sa mga namimigati sa magitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. Ibaga, pag tayo may mga problema at dahil tayo nasa Panginoon, tayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hinahanap natin yung presensya ng Panginoon sa oras na tayo may mga problema sa buhay. Di ba tayo ay inaaliw ng Kanyang banal na salita at inaaliw niya tayo ng Kanyang Holy Spirit, sapagkat yun po ang gawain ng Holy Spirit. Siya po ay tagapag-aliw, siya ay katulong, siya ang ating dakilang guro, siya ang ating patnubay at tagapag-aliw. Yun po ang gawain ng Holy Spirit. Kaya pag may mga problema tayo sa buhay, siya yung nagpapalakas sa atin, nangungusap siya sa puso natin, na kaya mo yan, panghawakan mo lang ang salita ng Panginoon, sapagkat yan ay pinahintulot ng Panginoon sa iyo upang maging pagpapala ka rin sa iba. Upang yung naranasan mong kaaliwan doon sa kapigatian na yung naranasan, ay yan din ay maibahagi mo doon sa iba na dumadanas ng may mga problema sa buhay at sila rin po ay napipigati na nagtitiis at nasasaktan. Kaya sabi nga po rito na
yung kaaliwang tinanggap natin ay maibahagi po natin at maitulong natin sa iba pagkatapos nating mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Sa verse 5, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. So kung gaano yung tiising dinaranas nila dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, ang sabi po rito, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. So saan galing yung kaaliwan na tinatamo natin? Galing kay Kristo. Tayo man ay dumadanas ng, halimbawa, ang pagsubok na naranasan mo ay kasing bigat ng 100 kilos. So ganoon din po, kalaking kaaliwan ang iyong tatanggapin at maranasan mula sa Panginoon. Kaya mas lalong yung mga tao na dumadanas ng mga kapigatian sa buhay, mga problema sa buhay, na mula sa kanilang pagkabata para silang lumalakad sa isang madawag at matinig na daan na kung saan napakatitid pa ng daan na sila ay sugat-sugatan, sila ay natitinig, sila ay nahihirapan, sila ay nasaktan, pero sila ay nagpatuloy at nagtiis. At nung sila ay tinawag ng Panginoon at sila ay pinagpala ng Panginoon, doon nila nakita kung gaano kalaki ang kaaliwan at yung ginawang kilos na ginawa sa kanila ng Panginoon. Kaya mas epektibo yung mga tao na dumadanas ng malalaking pagsubok kaysa doon sa tao na kukunting pagsubok lamang ang nararanasan. Kasi wala silang buhay na patutuo, wala silang experience sa mga bagay na yon, at dahil doon, hindi sila masyadong epektibo. Mas epektibo yung mga tao na sugat-sugatan. Kumbaga marami ng peklat sa labanan na kanyang dinadaanan, pero siya ay patuloy na hindi na ilugmok sa mga problema, sa mga pagsubok, kundi patuloy siyang nagpatuloy sa Panginoon at naglilingkod sa Panginoon. Kaya sa oras na yung tao iyon, pag ginagamit ng Panginoon sa ibang tao, yung kapangyarihan ng Diyos o yung natutunan niya doon sa mga problema kanyang dinadaanan, marami siyang maituro doon sa mga tao na dumadanas ng mga problema sa buhay. Amen po ba? Mas epektibo po sila kung sila ay gagamitin po ng Panginoon. Okay, sabi rin, kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may inaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. So dito po, ipinapakita po ni Pablo na kung kami ay namimighati, ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Bakit? Kasi ang isang tao na nangangaral ng Ebanghelyo ng salita ng Panginoon, yan po'y marami ang naranasan na pagtitiis, sakripisyo, kapighatian. Di ba sila Pablo, naranasan nila na sila'y alipustain, sila'y ibilanggo, naranasan nila na sila'y batuhin, sila'y mawasakan ng barko sa gitna ng dagat, at naranasan nila na sila'y magutom at nanginig sa sobrang lamig na kanilang naranasan at uhaw. Pero nagpatuloy po sila sa paglilingkod sa Panginoon upang ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya ito po yung kanilang naranasan. Ay tayo, ano na po ang naranasan natin dahil sa ating pagsishare ng salita ng Panginoon. Palagi ko hindi pa po natin naranasan na tayo ay batuhin. Hindi pa po natin naranasan na tayo ay palutang-lutang sa dagat na sobrang lamig at walang makain at walang mainom. Hindi po, di ba? Wala pong nakaranas na yun sa atin. So ito po naranasan nila para yung kapighatian na kanilang, kung namimighati man sila, ito naman ay ginagawa nila para sa ikaaliw at ililigtas ng maraming tao. Kaya kung hindi po nila ginawa ito at hindi rin ginawa ito ng mga ibang lingkod ng Panginoon, hindi po makarating sa atin ang Ebanghelyo na salita ng ating Panginoon. Yung kaligtasan na ipinagkaloob niya po sa bawat isa sa atin sa pagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. So hindi po masarap ang maging isang Kristiyano. Kung noon, nung hindi ka pa Kristiyano, marami kang mga pagtitiis, marami kang mga sakripisyo na ginagawa, mas higit po na doble pa ang ating maranasan. Bakit? Sapagkat ito ay pinapahintulot ng Panginoon upang makipag-isa tayo sa Kanya sa lahat ng Kanyang pagtitiis na Kanyang ginawa dito nung siya'y nabubuhay pa sa lupa. Di ba? Inalay niya ang Kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y hinagupit.
na ang ginagamit po sa kanyang panghagupit ay yung bilog na bakal na may tinik-tinik na paghampas at paghugot nun, sumisirit po ang kanyang dugo at sumasama po yung kanyang laman doon sa bakal na yun na may mga tinik-tinik. Yun po ay tiniis po ng ating Panginoon. So tayo na nakipag-isa din kay Kristo at tayo mga mananampalataya na kailangan din po natin maranasan na tayo ay matutong magtiis, magtiyaga at makaranas din po tayo ng kapighatian dito sa mundo. Ibaga, minsan, kaya tayo napipighati, tayo ay pinagtatawanan. Sasabihin mabuti pa nung hindi yan naging mananampalataya, mas mapera yan. Kasi bakit? Paano? Gumagawa ng mga illegal na gawain, mga bagay na makasalanan para lang kumita ng malaki. Pero nung siya ay nakipag-isa na kay Kristo, binago niya ang kanyang buhay. Nagtiis siya kung ano mang mayroon. Meron sila, mamuhay lamang ng karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon upang siya ay maging isang buhay na patutuo sa mga tao na nasa kanyang paligid. Kaya siya rin ay nagtitiis, siya rin po ay napipigati dahil nagtiis siya sila ng kahirapan. Ako po may kakilala na isang pastor na siya po ay naging public enemy number 1 ng Bulacan. Siya po, ang pangalan po niya ay si Pastor Boy. Nung siya po ay hindi pa po pastor, ang kanila pong hanap buhay ay nang-hold up po sila. Pumapatay po siya, umakit sila ng mga bus, nang-hold up po sila, at may mga tao na po siyang napatay. At siya nga po ay naging public enemy number 1 ng Bulacan. At sabi nga po, anong tawag doon, yung pag siya nakita, pwede siyang patayin, buhay o patay, huli lang siya. So nung siya po ay nakita, siya po ay pinagbabaril. Dahil siguro kilala siya na siya ay masamang tao, halos din na siya iniintindi sa ospital at ang sabi nga po ay patay na. So nilagay po siya sa morgue, yung pastor na iyon, at tinakpan ng kumot. Tapos dumating yung di ko maintindihan kung asawa o magulang yung dumating na dumapa sa kanyang katawan, nagsusuntok at nag-iiyak at bakit namatay na. Siya daw, sabi ba't mabigat at hindi siya makahinga. Siya gumalaw. So nakita po na siya pala ay buhay pa. At dahil po doon, parang mayroong mga tao na may makapangyarihan na tinulungan po siya para hindi siya makulong. So may umapit po sa kanya ng kamag-anak o kaibigan po yata yun para sabi niya pumunta tayo sa isang ganung lugar. Yung lugar na yun, isa pong pabrika. So iniisip niya na baka siya ipapasok ng trabaho. Ako po'y nakarating na po sa lugar na yun, sa pabrika na yun. At pumunta po siya doon, hindi niya alam na ang may-ari pala na yun na isang pastor ng pabrikang iyon. Patay na po yun, si Pastor Bimit po. Naging spiritual father po namin iyon. Doon sa isang church sa pinanggalingan ko. At nandun na nga po siya. So pagpasok ko niya doon sa church, ang sabi ng pastor na yun, kung ang buhay mo ay walang halaga sa'yo, kapatid, tandaan mo na ang buhay mo ay mahalaga sa Panginoon. So doon po siya parang tinamaan sa mensaheng iyon. Hanggang sa siya po ay nasira na po ng salita ng Panginoon at siya nga po ay dahil yung taong yun ay mayaman, yung pastor na iyon, at siguro may mga kaibigan na mga matataas na tao, so naayos po yung kanyang kaso. Yung kaso po niya. At hanggang sa siya po ay nag-aral ng pagiging pastor. At nang siya po ay naging pastor, naranasan po nila na halos wala na po silang makain at siya po ay namimili na lang ng mga buti at mga plastic at mga bakal para silang mabuhay. Naranasan po nila na sila'y kumain ng talbos na lang kasi wala silang pamili ng pagkain. At siya nga po ay inaaway na nung kanyang asawa. Dahil sila nga po ay naghihirap. Nariyan na yung kanyang damit na isusuot ay babasain para siya ay hindi makasimba. Pero nagpatuloy po siya hanggang siya nga po ay naging isang pastor at siya nga po ay naging kagamit-gamit po ng Panginoon. At siya po ngayon ay isa na nga pong ganap na pastor. So nakikita po natin na pag tayo ay tinawag ng Diyos, kung nakaranas tayo ng mga pagtitiis, problema sa buhay, kapighatian, ihanda po natin ang ating mga sarili dahil mas higit po na makakaranas po tayo ng mga pagtitiis sa buhay. Mas dadami pa po ang mga pagtitiis na ating maranasan para lamang tayo ay
makasunod sa Panginoon dahil sa ating pag-isa sa Kanya, lalong-lalo na kung tayo ay nangangaral ng Ebanghelyo ng salita ng Panginoon. Amen po? Kaya, sa kabila naman po ng mga maranasan natin, tayo naman po ay aliwin ng Banal na Espiritu Santo. Nariyan po ang salita ng Diyos na aliw sa atin, nariyan po yung mga nangangaral sa salita ng Diyos na pag pinapakinggan natin, tayo ay naaaliw. Kaya lumalakas ang ating loob hanggang sa ma-overcome na natin o mapagtagumpay na natin yung mga problema na ating naranasan. Kaya, sabi nga, pag ikaw ay pinatawad ng malaki ng Panginoon, doon mo mas maranasan na talagang napakabuti ng Panginoon at napakalaking kabutihan at pagmamahal ay ipinadaman niya po sa bawat isa sa atin. Amen po. Okay, sabi rito, gayon din ang kaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Ang sabi, balikan ko po, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Di ba ga? Kaya pag malaking problema, pagsubok, kapigatan natin naranasan, malaki din kaaliwan o kapayapaan at kagalangan ng ating maranasan mula sa Panginoon. At doon natin makita na tunay nga ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Amen po. At wala sa mundong ito. Dahil iba po ang kaparaanan ng mundong ito kaysa kaparaanan ng Diyos. Kung namimigati man kami, sa ikaliligtas niyo, kapag inaaliw kami, may naaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapaghatiang dinaras ninyo tulad namin. So, pag ang mga lingkod ng Diyos ay naaaliw, sabi rito, kapag inaaliw kami, kayo may naaliw rin. So pag sila po'y naaaliw natin, yung mga nangangaral ng salita ng Diyos sa atin, sabi po rito, kami rin ay naaaliw rin po sila. Kasi pag nakita nila na tayo po ay tapat sa ating pagsunod, sila rin po ay naaaliw sa atin. At pag sila'y naaaliw sa atin, sigurado po lagi tayong isama nila sa panalangin sapagkat sila'y nagagalak na tayo kanilang ipanalangin. Dahil doon, maranasan po natin ang mga pagpapala ng ating Panginoon. Kaya sabi rito, at lumalakas rin po ang kanilang loob at napapalakas rin po nila tayo doon sa mga problema, kapighati ang naranasan natin tulad nila na kanilang naranasan noon. Na yun yung kanilang ituturo sa atin. Kapatid, kaya mo yan. Dahil ako'y dumaranas din ng ganitong problema noon. At pag ang mga lingkod ng Diyos o nangangaral ng salita ng Diyos, pag naaliw sila sa atin, pag alam nila na tayo may problema, pag subok sa buhay karamdaman, siguradong pupunta sa iyo yan. Ipagpipray ka, at baka ikay pagpalain pa bago umalis ang lingkod ng Panginoon na yun, sapagkat sila'y naaliw sa iyo. Kaya pagpapalain tayo, pag ang mga lingkod ng Diyos ay sila rin po'y naaliw sa atin. Amen. Sabi nito, sila ay patuloy na lumalakas upang mabata yung mga kapigatian na naranasan nila at naranasan natin. Hoy, nawawala. Okay, verse 7. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kahati kayo sa aming kaaliwan. So tayo po ba ay naging kahati sa kaaliwan ng mga lingkod ng Panginoon o yung mga tao na nangangaral sa atin o nagsishare sa atin ng Word of God? Tayo po ba ay nakikiisa sa kaaliwan na kanilang naranasan? At kung paano kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Sabi rin, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam namin kahati kayo sa aming kaaliwan. So sila kayo mapagtibay natin, maaasahan kaya nila na tayo ay nakikipag-isa sa mga naranasan nila. Sila may napipigati, sila may nagtitiis, sila may naaaliw. Ano kaya? Sila po kaya ay napapalakas natin. Sila po kaya ay sabi rito, napapatibay natin ang kanilang pag-asa. Sapagkat kung nakikita po nila na tayo po ay nakikihati sa kanilang naranasan, halimbawa yung mga ginagawa sa loob ng church, ano man yung mga gawain dito, tayo po ba ay nakikiisa? Kung sila'y naaaliw, tayo po ba ay nakikipag-aliw din sa kanila? Kung sila'y nagtitiis, tayo po ba ay nagtitiis din kasama nila?
Yun po yung nais ni Pablo na ipahayag po niya sa bawat isa sa atin, na nais ng Panginoon na yung mga kapigatian na ating naranasan, yun ay pinapahintulot ng Diyos upang tayo ay aliwin. At yung tapos natin mapagtagumpayan yun naman ay bahagi natin sa iba na dumadanas din po ng problema sa buhay. Lalo na po sa mga naglilingkod sa Panginoon, yung nangangaral ng salita ng Diyos o yung mga nangunguna sa atin na nais nila na tulungan natin sila, na kung sila'y napipighati, makikiramay tayo. Kung sila'y nagagalak, makikigalak tayo. Ibaga, kung sila'y napipighati, kung sila ay nagtitiis, tayo rin ay magtitiis. Magtitiis saan? Sa mga problema sa buhay, sa mga nangyayari, mga problema na nangyayari sa loob ng church, na tayo ay nakikiisa sa lahat ng mga nangyayari doon. At hindi dapat makita sa atin na idinadown natin ang iba, sapagkat tanda natin na yung mga problema na ating naranasan, yan ay bahagi yan ng pakikipag-isa kay Kristo. So hindi dapat tayo natutuwa kung mayroon tayong kapatid na napipighati o nakakaranas ng mga problema sa buhay, sapagkat hindi po yan nakakalugod sa Panginoon. Nais ng Panginoon, magbigay tayo ng kalakasan sa iba. Palakasin natin sila, magpalakasan tayo sa isa't isa, magtulungan tayo sa isa't isa. Yun po ang kalooban ng Panginoon na hinihingi niya sa bawat isa sa atin. So ito po yung sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, na nais niya na mag-aliwan sila sa isa't isa, magtulungan, magdamayan po ang bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Salamat po aming Ama sa umagang ito, sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan, Panginoon, na nais mo, O Diyos, na kami ay mag-aliwan sa isa't isa, Panginoon. Hallelujah. Kung mayroon mang dumadanas ng mga kabigatian, ng mga pagtitiis, problema, pagsubok sa buhay, Panginoon, ang nais mo na damayan namin ang isa't isa, Panginoon. At hindi po namin i-down ng isa't isa, hindi dapat kami matuwa kung mayroon mang nasasaktan, nahihirapan o dumadanas ng mga pagsubok, Panginoon. Bahagi ng aming pakikipag-isa sa iyo, sapagkat ang lahat ng ito ay pinahintulutan mo upang kami, Panginoon, ay tumatag ang aming pananampalataya sa iyo at maranasan namin ang tunay na kaaliwan na galing sa iyo pagkatapos naming mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok na ito, God, na ikaw po ang patuloy na maparangalan at madakila sa aming mga buhay. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging tapat kami sa bawat isa, Panginoon, na magmahalan kami, magtulungan, magdamayan, at patuloy na ipadama namin, Panginoon, ang kaaliwan na naranasan namin na galing sa iyo, O God. Salamat po aming Ama, at nawa ito ay naging pagpapala po sa bawat isa sa amin at sa lahat na nakakarinig ng salitang ito, Ama. In Jesus' mighty name, Amen.